Hello Captain fans! Ito na nga ha, nagkita-kita ang mga tulay at connected sa Captain mga kasembreros, no? And then, itong si Sir Alden ay meron siyang baby na kinakarga dito mga kasembreros. So, alam natin na si Ma'am Ann Curtis, si Ma'am Marian Rivera, at saka si Dingdong Dantes ay talagang malalapit ito mga kasombrero sa Captain, no? Tapos ay ang kulit dito kasi para nag-speak si papasalamat sana si Ann Curtis ay parang may mga sinisigaw ang tao, no? Tapos hindi niya maintindihan tapos hindi niya maintindihan mga kasombrero kaya parang sisigaw nila ay parang hindi maintindihan ng Catherine nagpa-samples pala siya ng kanta rito si Ma'am Ann Curtis kasi alam natin diba si Ma'am Ann Curtis at saka si Sir Alden ay malapit ito sila, no? So sino Ma'am ang inaantay ko dito yung video ni Sir Alden mga kasombreros dito nga sa Eduk Circle, no? Kasi ano sila di ba kasama siya tapos si hindi ko alam kung of the year lang ito kasi yung nakalagay dun sa may Eduk Circle na page mga kasembreros ay most influential celebrity of the decade. So ang mga nakalagay nga dito si Ma'am Ann Curtis, tapos hindi ko alam kung bakit wala pang video si Sir Alden mga kasembreros or kung pumunta ba talaga siya, pero malamang pupunta si Sir Alden kung kasama talaga siya dito sa awarding na ito mismo mga kasembreros. So tapos yun nga, no, aantayin ko nilang kung may mga maglabasan mga kasembreros na mga video. And then yun, si Ma'am Ann Curtis, si Ma'am Marian at saka si Sir Dingdong, no? Actually si Coco Martin, dapat andito si Daniel, si Alden of course, pero ewan ko ba kung bakit wala pang video mga kasembreros. Baka bukas or mag-hold sila ng panibagong schedule para sa kanila, para sa batch nila Alden. Hindi ko alam. So mag-aabang tayo mga kasembreros. And then ito, so nag-post Sir Alden, no? Parang nag-celebrate siya ng kumain siya sa labas mga kasembreros. Sabi nito, Happy Sunday. Hindi ko alam kung sa labas sila kumain nito or sa bahay lang mga kasembreros, no? Kasi ang dami niyang dito. Ang dami niyang pagkain, no? May mga spicy foods pa nga dito mga kasembreros. So pasensya na po kayo, maingay yung aking paligid ngayong Sunday mga kasembreros. Iba't ibang klase itong pagkain niya. So parang ilang putahe ba ito? 4. Tapos may mga sausawan or 5 mga kasembreros. So, tapos may sausawan siya. Tapos ang caption ay Happy Sunday. O baka naman nag-celebrate sila, no? Kasi nga tumanggap sila ng Eduk Circle Awards ni Ma'am Catherine. Hindi ko alam, so nag-speculate na naman, no? Gumawa naman ng kwento tayo mga kasembreros. Pero hindi ako sigurado dyan. Ang sigurado ay nag-uusap ang dalawang ito mga kasembreros, no? So hindi ko lang kung sa bahay lang si Sir Alden ito or sa labas kasi sabi niya Happy Sunday. Malamang parang sa bahay lang kasi parang nakita pa ako dito mga water dispenser, no? So baka sa labas or baka sa bahay mga kasembreros. So pero ang mahalaga ay yun po, no? And then ito, ang cute nito, hindi ko ito naisama mga kasembreros. Si Sir Alden ay parang pinapicturean sila ng baby mga kasembreros. And sabi ng caption dito ay parang magkamukha kayo Paps ng baby. Ang cute-cute ng baby mga kasembreros, no? Kasi alam natin mahilig talaga ang Captain mga kasembreros sa babies, lalo po si Ma'am Catherine. So ito pa yung time na nasa McDo nga sila, no? Na nagkaroon sila ng parang World Egg Day ni na Ma'am Barbie Forteza mga kasembreros at saka ni na David Licauco. So hindi ko ito nasali nakaraan kasi nga parang ngayon ko lang siya nakita na video mga kasembreros kung kaya ako sinama ngayon mga kasembreros, no? And then ito, next item natin mga kasembreros. So ang video, no, nag-post ng nila kahapon, parang schedule or instruction mga customers kung paano mag-schedule sa BDO Unibank. Sabi niya dito ay schedule your branch appointment by visiting www.bdo.com.ph, book
tapos hyphen your, hyphen, tapos visit mga kasembreros. So, input transaction details in advance to shorten waiting time. Banking is now easy, simple, and secure. BDO is regulated by the BPS or BSP mga kasembreros, no? Deposits are insured by PDIC 1 So, kasi Sir Alden yung brand ambassador, no? Ng BDO mga kasembreros, kaya sinama natin ito. And then next item, I think this is the last one mga kasembreros, no? Parang na-recall ng isang Richard Mille. Sabi dito ay parang na-recall na yung parang nakaupo si Sir Alden dito sa isang kainan at saka sa labas mga kasembreros na naka-black siya, kasama itong si tawag dito si Tadej Pogacar nga, kanyang hinahangaang biker or cyclist. Tapos Sir Alden naman ay yung naka-black siya mga kasembreros, no? Naka-glasses. Tapos naka-relo of course, no? Hindi ko alam kung techno marin ba ito mga kasembreros. So part ng post ng isang admin mga kasembreros, no? Si Sir Alden. So October 12, 2025 mga kasembreros. So mag-aabang ako talaga, no? At yan actually inaantay ko kanina na lumabas yung mga video or picture man lang, no, na pumunta si Sir Alden sa Eduk Circle. Pero so far ay wala pa talaga mga kasembreros, no? Pero kung meron talagang lalabas naman talaga yan mga kasembreros, kung kaya abang-abang lang tayo, no? I-update ko rin po talaga kayo mga kasembreros kapag meron na. Kasi yan ang aking task mga kasembreros. Alright, so yun lang siya sa ating Kathleen items, no? Sinimot ko lang ngayong Sunday evening. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is October 12, 2025. Hindi ako makamove on sa September. October 12, 2025, Sunday na po. Blessed Sunday evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros, ha? Ang title po natin, Walang Magtuturo. Isaiah 40 verses 13 to 14. Who has directed the Spirit of the Lord? Or as his counselor has taught him? With whom did he take counsel? And who instructed him and taught him in the path of justice? Who taught him knowledge and showed him the way of understanding? So ito mga kasembreros ay parang medyo pang-insulto, no, ni Prophet Isaiah mga kasembreros sa mga tao na nag-underestimate sa kaalaman, sa wisdom, sa knowledge and counsel mga kasembreros ng Panginoon. Sinasabi niya dito na parang walang nagtuturo, walang teacher, walang counselor mga kasembreros ng Panginoon, because He alone, no? Siya ang source ng wisdom, ang source ng knowledge, ang source ng understanding, ang source ng daan, lahat mga kasembreros, as in lahat. Siya po mga kasembreros, wala pwedeng magturo sa kanya, because hindi mo siya maikukumpara mga kasembreros sa mga tao. Kahit na ikaw pang most intelligent, kahit ikaw pa ang wisest, ikaw pa ang pinakamatalino, pinakamataas na IQ sa mundong ito, ay hindi mo pwedeng turuan ang Panginoon mga kasembreros, kasi Diyos siya at tao tayo. So walang pwedeng mag-counsel sa kanya, walang pwedeng maging teacher or guro mga kasembreros, kasi siya mismo ang pinakadakilang guro. At saka hindi mo siya pwedeng ikumpara. So as simple as that mga kasembreros. Have you ever pondered the vastness of God's wisdom? This verse reminds us that God's wisdom is far above our own, beyond our comprehension. Humans may seek counsel or advice from others when faced with difficult decisions or uncertainties. So kung tayo, di ba, kailangan natin ng payo, kailangan natin ng advice or ng reminder sa kahit na sino man dyan, no? May it be sa ating magulang, or sa ating kakilala, or sa ating best friend. So kailangan natin mga kasembreros, pero ang Diyos po natin ay hindi na niya kailangan, kasi siya mismo ang pinakamatalino and comparable yung kanyang wisdom, yung kanyang understanding, and ang kanyang counsel at advice mga kasembreros. However, God is omniscient. So ito yung term natin na omniscient, all-knowing siya, no? Lahat alam niya mga kasembreros. And God does not require anyone else's guidance. He is the ultimate source of wisdom and knowledge. So yun nga, no? Siya ang pinaka-source ng wisdom mga kasembreros. So wala siyang kapantay at wala siyang katulad. In Isaiah 40 verses 13 to 14, Prophet Isaiah delves into the profound nature of God's
wisdom, and understanding, highlighting their incomprehensibility to human minds. So yan, no? Kagaya na mention natin ay wala siyang kapantay. So walang pwedeng magtuturo sa kanya mga kasembreros, no? Or maging guro niya because he alone is the teacher and the most wala siyang kapantay mga kasembreros. These verses serve as a poignant reminder of the vast gap between God's infinite knowledge and our limited understanding. So ito pa ay reminder mga kasembreros ng katotohanan na ang kaalaman ng Diyos natin ay walang kapantay at hindi siya kayang sukatin. However, ang atin naman ay finite, may katapusan, may limit, may boundary mga kasembreros, no? Unlike sa Panginoon natin na infinite, sa atin po ay finite. Yun po yung opposite or synonym niya mga kasembreros. The rhetorical questions posed in these verses challenge us to consider the source of wisdom and authority, ultimately pointing to the unmatched sovereignty of God. So unmatched, no? Wala siyang pwedeng i-match mga kasembreros or ipantay sa Panginoon. The key phrases in these verses emphasize the unsearchable depth and of God's wisdom. Who has directed the Spirit of the Lord, or has His counsel, or has taught Him? So yung sabi nga dito mga kasembreros, underscores God's omniscience and unrivaled authority, asserting that no one can instruct or guide Him. So wala, as in wala mga kasembreros, only yung tatlong Trinity na ito mga kasembreros, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So sila lang yung nag-uusap-usap mga kasembreros when it comes to plans and decisions. And yung wisdom nila ay hindi talaga mapapantayan. So sila ang nagpaplano mga kasembreros now for the benefit of sa atin din mga kasembreros, because God loves us so much. And sabi niya dito ay similarly, the subsequent questions reinforce the idea that God's wisdom is inherent and self-sufficient, not reliant on external sources for knowledge or understanding. So, yun nga, no? Kapag self-sufficient ka kasi, hindi mo na kailangan ng iba. No? Kunwari, ikaw kaya mo na. So, parang hindi mo na kailangan ng ibang tao, or hindi mo na kailangan ng ibang tao dito, ng ibang tutulong sa'yo. Pero in nature, tayong mga tao ay hindi pwedeng wala tayong kasama or wala tayong kapwa-tao, no? Kasi no man is an island. However, ang Panginoon ay self-sufficient siya. Hindi niya kailangan ng external help, ng external support. Ibig sabihin, sa labas ng Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, hindi na niya kailangan ng tao. Hindi na kailangan ng advice natin or counsel. We can pray to Him, we can request to Him, we can ask Him mga kasembreros with all humility and reverence mga kasembreros. Pero when it comes to tuturuan natin siya, ito dapat ginawa mo, ito dapat ginto mo. So hindi po ganun mga kasembreros, no? We can humbly pray and ask, but not to the point na we instruct or we teach Him mga kasembreros or counsel the Lord. The key phrases in these verses emphasize the unsearchable depth. So nga mga kasembreros, no? And kagaya ng mga verses din na Romans 11:34, Job 38:2-4, and 1 Corinthians 2:16. So ito po yung consistent theme ng God's wisdom mga kasembreros, being beyond human grasp. So wala siyang kapantay at hindi siya ma-measure at masusukat ng tao, incomparable. These verses collectively affirm the transcendent nature of God's wisdom and serve as a humbling reminder of our finite minds in comparison to His infinite understanding in today's understanding. So nga, sabi ko na infinite yung sa Kanya, sa atin po ay finite. In today's world where knowledge and information abound, these verses offer a crucial perspective of on our limitations. So limited tayo mga kasembreros. Kung may sources tayo, limited yon. Kung may wisdom tayo, limited yon. Kung meron tayong patience, limited yon. Kung meron tayong understanding, ay limited yon. Everything na meron tayo ay limited mga kasembreros. Character, material things, material wealth mga kasembreros. So lahat-lahat no limited. They prompt us to acknowledge the boundaries of our understanding and to humbly recognize the vastness of God's wisdom. So, i-acknowledge natin mga kasembreros na yung wisdom, kasi kapag nag-pray dapat tayo, minimension natin na ang iyong kaalaman, ang iyong wisdom, ang iyong knowledge, understanding ay infinite, ang sa amin po ay finite. So that's manifestation na tayo po ay humble. Tayo po ay nagpapakumaba sa harapan ng Panginoon mga kasembreros, because we are totally nothing and useless without Him. So amidst life's uncertainties and challenges, reflecting on God's incomprehensible wisdom can bring solace and assurance in His perfect plan. So napakaganda mga kasembreros, no?
Kasi kapag we recognize na tayo po ay limited, ang Diyos natin ay unlimited, tayo po ay may boundaries, ang Diyos natin ay infinite mga kasingres, boundless siya, and endless ay pinapadama natin at pinapakita na tayo po ay aasa sa Kanya because He is infinite and we are not. Consider the analogy of a child trusting in their parents' decisions. So kagaya ng isang bata, no, na parating umaasa sa kanilang magulang, sa kanilang desisyon at saka sa buhay. Kasi nga kapag ang 2 years old, ang 4 years old, 5 years old, talagang dependent yan. So kinukumpara din ng Panginoon na tayo dapat ay parang maging isang bata, no, sa kanyang harapan na tayo ay mga anak niya, 2 years old, 3 years old, 4 years old, tapos siya ang tatay natin or ang ating magulang. So that we always depend and trust and rely on Him mga kasingres. Magiging clingy tayo sa Kanya because bata tayo and then wala tayong magagawa without their decision and counsel and wisdom mga kasingres in general. Alright, napakaganda nito, no? Discover the boundless wisdom in Isaiah 40:13-14, seeking God's infinite knowledge beyond our grasp mga kasingres. So yun po siya. So napakaganda nito mga kasingres, no? And let's continue praying po, no, sa mga apektado po talaga ng calamities po sa ating bansa, sa kasalukuyan and sa mga darating pang panahon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nakapagpagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, and humility sa harapan ng ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sulisan pa. Alam po. I love you.